Kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandalian. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsinawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsinawit kayo sa Panginoon buong sandalian. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Pagpalain mo ang mga sumusumpa sa iyo. Yan ang mga salita ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na binalikan namin ang pagkaamuhi at karahasan, ang mga bagay na ibinagay din sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kakulangan namin ng pagpapaumanhin, ng pangunawa sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pagkakait namin ng aming pagmamahal, ng aming pagmamalasakit sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan. Niya pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Hesukristo. Gutom na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis si David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang
nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang inyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip,
Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang ng loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at huwag kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sino sa atin dito ang mahilig sa mga action movies? Alala ko nung bata ako, mahilig akong manood sa mga iyon. Laging, usually, yung kwento, may bida. Yung bida, merong kaaway. May ginawa yung kaaway sa bida or sa mga mahal niya sa buhay. Kaya ano ginawa ng bida? Sa buong movie, naghiganti. Siguro yung kaaway nila sa ibang movie, kahit yung aso may ginawa sa aso, buong movie, yun na lang yung ginawa, naghiganti sa pumatay sa aso ng bida. Di ba sa mga telenovela, ganun din yung kwento. Parang ilang weeks, ilang taon na ganyan ang kwento, may ginawa yung kaaway sa bida, naghiganti yung bida. Tayong lahat naman, parang gusto nating makita ay yung mga eksenang ganun, di ba? Yung tagumpay ng bida. Kasi yun yung hustisya, yung paghihiganti. Kasi parang natural na lang sa atin na kung sinaktan ka, dapat gumanti ka. Pero hindi lang yan sa pelikula o sa mga telebisyon, di ba? Sa totoong buhay, ganyan din tayo minsan. Sipin natin, may nagsalita sa atin ng masama laban sa atin. Anong unang reaksyon natin? Siyempre, sagutin din natin ng kung ano-ano. Kung may nanloko sa atin, hindi ba gusto rin nating bumawi? Kung may kaaway tayo, gusto rin natin dapat lamangan yung ating kaaway. Hindi lang to, at hindi lang yan sa mga personal natin na buhay, ganun din. Sa pamilya natin, ganun din. Kahit sa trabaho, at sa society, sa kalipunan, malapit ng eleksyon. Ito na naman, may makikita naman tayong kung anong gantihan yung mangyayari. Paulit-ulit na lang ang cycle ng gantihan. Kaya ang tanong, hanggang kailan? Kailan matatapos ang gantihan, ang away, ang paghihiganti? Ito ang binaliktad ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. Anong sabi niya? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Parang hindi tugma sa natural natin na reaksyon, di ba? Sino ba naman ang gustong mahalin yung kanyang kaaway? Sinong gustong mag-bless sa mga naninira sa kanya? Pero ito yung panawagan ni Jesus Nazareno. Bakit? Dahil ganito nagmamahal ang Diyos. At sa unang pagbasa, nakikita rin natin ito sa kwento ni David, di ba? May pagkakataon na siyang patayin si Saul. Sino si Saul? Siya yung unang hari ng mga Israelita. At siya yung hari nung panahon ni Goliath, di ba? So siya yung hari, pero eto ngayon si David, parang nagselo siya kay David, kaya gusto niyang patayin. Kahit may problema sila, kahit may giyera sila kontra sa mga Philistines, hinanap niya pa rin, si David yung gusto niyang habulin, gusto niyang patayin. Pero ngayon, anong sinabi ni David nung nakita niyang nakatulog dun si Saul? Hindi daw sa kanya yung, I will not lay my hands on the Lord's anointed. Hindi siya pumili na gumanti. Ilang beses na ni Saul,
itry na patayin si David, ngunit walang nangyari. Pero yung time na pwede na siyang pwede niyang paggantihan si Saul, hindi niya ginawa. Kasi si Saul ay the Lord's anointed. Paano naging anointed si Saul? Usually sa mga time na yon, sa mga panahon ng mga pare, nilalagyan sila ng langis sa ulo. Si David, yun din yung nangyari. Si Samuel din yung naglagay ng langis sa kanyang ulo. At kung malala natin, tayo rin, tayong lahat ng mga Kristiyano ay panahon ng binyag natin, nilagyan din tayo ng langis sa ulo. So tayong lahat po ay we are also the Lord's anointed. So dapat lamang, ganun din sana yung ating yung iniisip natin, kung lalo na yung kaaway natin, the Lord's anointed rin yan, kung Kristiyano din. Kung hindi, alam din natin na anak din sila ng Diyos. Kaya ito rin, di ba? Ito rin yung ginawa ni Jesus. Nang siya ipinako sa krus, anong ginawa niya? Hindi siya sumagot, hindi siya gumanti, pinatawad niya ang mga gumagawa ng yung nagpako sa kanya. So, ano bang mas madaling gawin? Gumanti o magpatawad? Di ba? Siyempre, mas madaling gumanti, pero hindi ito ang daan ni Jesus Nazareno. Ang tunay na lakas, hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magmahal kahit mahirap. Isipin natin, may taong nakasakit sa atin, baka kaibigan, kamag-anak, katrabaho. Ano ang gagawin natin? Gumanti o susundin si Jesus? Hindi ibig sabihin na magpakamartir na lang tayo at hayaan natin na lagi na lang tayong saktan, pero huwag sana nating hayaang lasunin ng galit ang ating mga puso. Kaya itong hamon sa atin sa linggong ito. Isipin natin kung sino nga, kung meron tayong naisip na kaaway, at ipagdasal natin ang taong iyon. Hindi natin kailangang lapitan siya agad, pero simulan lang natin sa panalangin. At kung kaya mo, gumawa ka ng simpleng bagay na mabuti para sa taong ito. At isang ngiti, isang mabuting salita, isang maliit na kabutihan. At kung handa ka na, lapitan mo siya at ikaw yung humingi ng patawad. Tama ng away, ayusin na natin po ito. Kapag pinili natin na magpatawad, tayo ang tunay na panalo. Kapag pinili mong gumawa ng mabuti, kahit na sa hindi karapat-dapat, doon nagwawagi ang Diyos sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, huwag tayong mabuhay sa pelikula o telenovela ng paghihiganti. Mabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Dahil sa huli, ang pagpapatawad at pagmamahal ang tunay na tagumpay. Kaya piliin natin magmahal kahit na mahirap. Piliin natin magpatawad kahit na masakit. Piliin nating sumunod kay Jesus Nazareno dahil siya ang tunay na tagumpay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag.
Tayo'y manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Sa natatanging paraan, ipanalangin po natin ang hinirang na obispo na si Bishop Jun Sescon sa kanyang ordinasyon sa darating na linggong ito at sa kanyang pagtatalaga bilang obispo ng Diocese ng Balanga. Para sa kanya, sa kanyang mga intensyon, manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamamagitan mo tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awat pagkahabag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Iyagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Siguro po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa isa't isa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa ating pagsama
dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at kaanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa bibig ni Jesus para sa atin. Sa bibig na ito, ating pagsaluhan ang bawat dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at kaanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piling na ito, ating pagsaluhan ang bawat dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at kaanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Dugo ni Cristo, inaghihading pagkain, katawang alay sa ibig ni Jesus para sa atin. Sa piling na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at kaanggulan, Panginoon Diyos nating Ngayon po ay Saint Peter the Apostle Sunday, Opus Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay at suporta sa mga seminarista, pari at mga relihiyoso na nasa misyon. Tumulong po tayo. Sinuman ang nabuhay para sa sarili lamang. Ang sinuman ang namangatay
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28 at ipinakikiusap po na bago dalhin ay alisin ang mga ribbon, wires at mga istampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral ay papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Saunawan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin ang lahat. tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo ng aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. At Amen. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturan namin, para mong aming buhay at kaligtasan sa
Nuestro Padre Jesús Nazareno, minanangalan namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,